Hello guys, kamusta kayo dyan? Okay pa ba kayo dyan? Magandang gabi sa inyong lahat, mga traders. Yan. So, mag-i-start na tayo. Mag-charting lang naman ako para sa next week, this coming week, para kung ano yung mga trading ideas na or trading opportunity na pwede natin makuha. So, yun muna natin yung yung mga naka ano po, pwede unmute po muna. Yung mga naka ano. Ayan. Hello, good evening. So, start na tayo. Yan, sa mga nag-smart money concept na dito sa TradingView, pwede nyo sundan yung mga charting ko. Para sa mga bago pa naman na wala pang idea sa smart money, nood po muna kayo kung paano tayo maghanap ng trading setup. Rinig nyo po ba ako? 7. Sige, so start tayo sa gold. Tanggalin ko lang yung indicator ko. Good job. Okay, so sa gold, ang nakita ko dyan, ito na tayong daily time frame. Good job. Sa gold kasi mukhang bullish na siya eh. Hindi niya na-break tong 4H low natin sa baba. Wow. Papa, look. Papa, good. Ooh, very good. Oh, next is one pa. Dinosaur. Kaya nga, yung daddy may pera siya. Pala. Problema ko ba? Yan, sorry guys, in-unmute ko lang, mute ko lang yung mga naka-unmute. So, yan. So, sa gold, ang nakikita ko dyan is bullish. Kasi hindi niya na-break tong 4H low natin. Kasi ang ano dyan, dapat na-break niya kasi to. Pag nag-body close siya dyan, retrace siya dito, tapos punta siya dito sa FBG sa baba. Okay, may maingay. Please po pa, mute lang. Yan, salamat. So, sa daily bullish, punta muna tayo ng 4-hour time frame. Yan, sa 4-hour time frame, binilate niya tong POI natin. Itong 4-hour order block. Pero meron pa naman ditong order block ito. So ito, pwede niya pang balikan. Tapos makakita tayo ng reaction dyan. Pwede tayo mag-sell. So lagay natin. Delete na natin tong violated na OB na to. Tapos ito ay, ano na to, 4H choke. Lagay natin. So potential buy for me. Dito maganda. Potential buy sa akin dyan. Tapos, so yung nakikita ko dyan, kailangan yung price pumunta sa OB natin. Baba tayo ng 1-hour time frame. So ito,
Wala pa masyadong structure. Range boss. Sa mga nag-aaral ng smart money concept o mga gusto pa lang, nagpaplano pa lang, ganito lang ginagawa ko. Plot nyo lang yan. Kunwari nasa 1 hour time frame kayo. Plot nyo yung range nun. Kunwari ito, 1H low, 1H high. Okay? Para makahanap kayo ng mga scalping setup, gusto nyo araw-araw may trade, bababa kayo ng lower time frame. Pwede kayong bumaba ng 15 minutes. For example, ito, nasa pinakataas siya. Ito, meron ditong breakup structure sa 15 minutes. So, lagay lang natin dyan, boss. Ito, order block. Dito possible mag-bounce yung price. Dalawa lang ang pwede natin gawin. Kunwari, yung price bumaba dito sa area na to. Pag meron dyang 5-minute choke, baba ka sa 5-minute time frame. Pag nagkaroon dyan ng 5-minute choke, ayan, ganyan. Pwede tayo mag-buy dyan sa Monday. Ayan, dito tayo magbabay. Pero dapat, yung choke niya valid. When I say valid, dapat ganito yung makikita natin. May volume tapos pare-parehas yung kulay ng candle. Pangit yung mga ganito. Ayoko yun, hindi ko titake yun pag mga ganyan. So dapat, breakup structure, hanap ka. Tapos may volume, pare-parehas. At merong FBG. Nari, ito, may FBG, per value gap. Tapos, order block. Ito, may order block dito na 5 sa 5 minute. And dyan tayo pwedeng mag-place ng trade sa Monday sa gold. Okay, so ito yung first scenario. Pero dahil sobrang bullish niya, pwede rin siya mag-retrace, guys. Diba, nag-1H boss. Pwede siya mag-retrace hanggang dito sa fair value gap dito. So, para ma-take natin opportunity yan, paano nga ba tayo mag-trade ng retracement? Pag retracement naman, ganito ang hahanapin natin. Diba, ito may FBG, may OB. Pag na-violate niya yan, dapat makita tayo ng change of character. Ganito naman, dapat ma-break niya tong 15-minute low. Tapos, mag-sell tayo papunta dito sa FBG. So, retracement trade ang tawag dyan. Mark natin yung 15M low natin. 15M low, 15M high. So, ganyan lang ang pwede mong gawin pag nag-aaral ka ng smart money concept. Yan. So, first scenario. Second scenario, pag nagka-choke, hanap lang tayo ng order block sa taas, tapos sell tayo pababa hanggang FBG. Okay? So, ito lang yung nakikita ko for now sa gold. Para sa Monday. Possible Monday. Pero ang overall niyan is bullish. Pwede pa yan umakyat hanggang dito. Or i-fill niya tong FBG dito. May FBG kasi dito sa daily time frame. Ito. FBG yan, tsaka yan. So, hindi niya pa na-fill lahat yan. Lahat ng space din. So, pwede pa yan dyan mag-retrace. Okay, so yan yung sa gold natin. So, may tanong ba kayo sa gold, guys? Bago tayo mag-proceed sa next pair na titingnan natin. Sir, question, ano po meaning ng mga code po tulad ng choke, etc.? Choke po, ibig sabihin is change of character. Ibig sabihin nun, sige, bigyan natin example. Kasi di ba meron tayong tinatawag na uptrend at downtrend. Sa uptrend, ganito yung nakikita natin sa chart, di ba? Uptrend yan. So uptrend. So basic lang. Di ba nabe-break niya structure kapag uptrend? Laging nabe-break yung mga high. Ang tawag dyan, pag nag-aaral ka ng smart money concept, ang tawag dyan, break of structure. So, pwede mo i-mark yan na boss. Yan. Pag nagkakaroon ng higher high. Boss. Mark mo yan, boss. Boss. Okay, break of structure naman ang tawag sa boss. Ngayon, ano naman yung change of character? Ang change of character, ito na yung parang pag nag-change yung trend or nag-reverse na yung trend.
Ang tawag na dyan is change of character. Kapag from uptrend, magiging downtrend na siya. So pag may nakita kayong biglang nag-down, na-break niya yung low dito sa higher low, ang tawag dyan is choke. Choke or change of character. Okay? Yan na yung indicator natin na magre-reverse na yung trend. Para confirm na magre-reverse na yung trend or magiging downtrend, dapat magkaroon na to ng panibagong breakup structure. Okay? So, ito yung mga basic ng smart money. Kailangan mo muna i-identify yung mga breakup structure tsaka change of character. Okay, so yan, sino pa may question? Fair value gap. Fair value gap naman, ito yung mga space. Sorry. Ito naman yung mga space sa fair value gap. Kunwari ito. Ito yung mga gap sa tatlong candle. Like this, for example, ito. Hindi niya na-feel hindi sila nag-connect. Itong wick dito, mark natin. Di ba ito may wick? Tsaka ito, hindi sila nag-connect. Ang nangyari, nagkaroon sila ng space between this big candle. So, ang tawag dyan is fair value gap. So, yan kadalasan yung binabalikan ng mga institutional traders. Dito mo rin makikita yung mga footprint nila kung nagkaroon na ng smart money move. And ito naman yung mga order block. Ito yung last down candle. Kunwari uptrend, nasa uptrend ka. Ito yung last down candle. Ito, last down candle before the up move. So, yan yung mga order block. Kapag uptrend, ganyan. Kapag downtrend, hanap tayo, example lang. So, hanap tayo ng downtrend. For example, ito. Ito, nagkaroon tayo dito ng 15M choke. Ibig sabihin, kaya siya nagka-choke kasi yung trend dito, uptrend, tama? Ito, higher high, higher low, higher high. Until ma-break niya yung low dito. Ito, internal structure yan. Na-break niya. So, nagkaroon na ng 15-minute change of character. Ang order block dyan, itong last up candle before the down move, yung may impulse, pare-parehas na down na color. So, yan. Pwede mo yan i-consider na good breakup structure or change of character. So, mark mo yan, 15-minute order block, mark mo yan hanggang dito until yung price makarating dyan, tapos dyan na magkakaroon ng reaction kagaya nito. Di ba? So, yan, may SL tayo dyan. Okay, so sino pa may question? Other term for imbalance, yan. Yes, tama po, other term for imbalance. Fair value gap. Paano malalaman yung valid OB? Ayan, yung valid OB for me, yun nga yung dapat may clean. Ibig sabihin ng clean, pare-parehas dapat yung candle niya tapos may impulse move, yung malalakas na volume na nakabreak ng structure. Kunwari ito, malakas na volume, nakabreak ng structure, tapos dapat merong FBG. Ayan. So, ang una, ang hinahanap ko, sige, lalagay ko para may listahan. Una, dapat merong tawag dito. Una nating hanapin clean breakup structure. Clean breakup structure. Clean boss na lang. Clean boss or choke. Para ma-identify yan, kailangan merong FBG, sunod impulse move. And tapos merong OB, ganyan. So una, eto, kunwari eto, clean. Sige, hanap tayo ng mas clean. Wait lang, hanap ako example. Ito. Gusto ko to. Kunwari ito. Kunwari ito. Downtrend to, di ba? Tama. Ito, downtrend to.
Lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. So una nating hanapin, saan na yung sinulat ko? Oh. So number 1, clean breakup structure or chalk. So ito clean to for me. Ito meron na ditong clean. Ito. Kapag clean, dapat merong FBG. Ayan, boss na to, breakup structure. Lagyan natin 15 emboss. Okay, so meron ng clean breakup structure, number 1. Number 2, FBG. Dapat may makita kang FBG. So ito, FBG siya. Ayan, itong malaki na to. Malaking gap sa malaking candle. Impulse mo, bibig sabihin, malakas yung volume ng pag-break. Or malaki yung candlestick. Yan yung mga impulse move. Kagaya nitong ito. Tapos, order block. Next mo, hanapin mo na yung order block. At kapag downtrend, nasa downtrend ka, hanapin mo lang yung last up candle before the down move. Ito yung last up candle before the down move. So, pwede mo yan lagay na 15-minute order block. So, dyan ka pwede maghanap ng opportunity. Maaari dito. Nag-place ka dito ng sell. SL mo dito sa taas. So, pwede ka dyan mag-place ng sell ganyan. Pero sa case na to, nag-buy tayo dyan kasi meron ditong order block. So, bullish yung bias natin dyan. Okay? So, tingnan natin mga tanong pa. Sakit sa banks, need manood ng maraming videos. Tama po. Marami po dapat pag-aralan pag smart money. Sir, ano po yung FBG? FBG po, ito po yung fair value gap or imbalance na tinatawag. Ito yung mga gap between the wick. Ito gap. Tapos ito. Yan. Tawag dyan imbalance, yung hindi nagko-connect yung wick. Or fair value gap or imbalance. So, yan, isa sa mga bias natin bago tayo maghanap ng trade. Okay, so let's see. Sa another smart money concept, ito po yung ginagamit ng mga institutional banks or mga institutional trader, yung mga big banks. So, dito, by determining the smart money move, pwede nating ma-follow yung mga big move, kumbaga. So, okay. So, doon na tayo sa gold. Proceed tayo sa USD CAD. So, sa USD CAD tayo. Bawal din mga ganyan. Ayan, papakita ko na sa inyo yung ano ko. Tawag dito. Ito, ginagamit ko kasi ito eh. Ito yung secret weapon ng Trade with Migs. Smart Monix. Ibig sabihin, ano lang siya, tool para hindi ka na mag-drawing ng mga line or change of character. Automatic na siyang nalalagay dyan. Ito nakayot sa akin to, mas makakita ng mga trading ideas. Kasi mas clear siya for me. Pero hindi siya free. Kung gusto niyo ng free, search nyo na lang sa TradingView, Smart Money by Lux Argo. Yun ang recommended ko sa inyo. Okay, so dito sa USD CAD, ano nga ba ang trading idea natin sa USD CAD? Ano ba tanda? Ay hindi, dito muna tayo sa USD CHF. Para hindi lang tayo Sabi, Sir Migs, huwag kang magsasagot ng question. Siyempre hindi po. Kung ano yung kaya kong sagutin, sasagutin ko po. Basta scope lang ng knowledge ko sa smart money concept. So, dito tayo sa USD CHF. So, onting compare lang naman titignan natin yung mga magaganda lang. So, ang pinaka-bias kasi, ito yung tinuro ko kanina, yung basic lang. Hanapin mo lang yung mga higher high, higher low. Yung mga breakout structure. Kunwari ito. Diba? Ito, nag-creation ng lower high, lower low, until ma-break niya itong ito, internal structure. Nagkaroon siya ng change of character. Pero ito, may order block dyan. So, sell na tayo dyan. So, tignan natin kung ano yung pwede nating matrade this coming week sa USD CHF. Ito kasi yung isa sa mga tinitrade ko, major pairs ko.
Isa sa mga major pairs. So dito, pwede na tayo maghanap ng buy kapag yung price pumunta dito sa area na to. Okay? Pwede tayo maghanap ng buy dyan. Dito naman, pwede tayo maghanap ng sell. Ito, tingnan nyo. Di ba kung nakikita nyo, itong buong section na to, uptrend siya, di ba? So, paano ka makakita ng trade dyan? Mag-antay ka ng change of character or pwede rin sumabay ka sa trend. For example, ito. Baba tayong 60 minute. Pakitaan ko kayo example. Ngari, ito. Sige, backtest tayo konti. Ano ba maganda? Ngari, ito. Ayan. At ito ang kinagandaan ng trading view, pwede ka mag-backtest ng strategy mo. So, dito mo ma-determine kung maganda yung winning rate ng strategy mo. So, for example, ito, create siya ng another breakup structure. Ito, di ba? Ayan. Karoon ng breakup structure yun. Wait lang, may natawag. Okay, so sorry. So, ito, kunwari, ito. Nag-create siya ng breakup structure, tama? So, dyan, alin dito yung order block? Ang order block dyan, ito yung last down candle. Ito, last down candle before the up move. Yan. Pasok siya sa trading plan natin na merong clean na breakup structure. Ibig sabihin ng clean, ito yung pare-parehas na kulay, tapos may volume, impulse move, tapos merong FBG. Yan, FBG. Ayan. So, FBG, mark mo yan. Dito ka rin pwede mag-place ng buy limit mo kapag uptrend. Hilit lang natin to. Ito yung order block mo. Ayan, order block. 10-minute OB, order block. Place ka lang dito. Kunwari, dito sa FBG. Tapos dito lang yung stop loss. Pwede mong gawin dyan, 1:2 risk to reward. Ano yung risk to reward? Yan, para sa mga bago. Ito yung nagre-risk ka ng, kunwari, 1% to get 3% of your account balance. Yan. For example, ayan, nakakita pa rin ng trading setup. Merong breakup structure, na-break niya itong high, ito. Tapos, merong impulse move, may order block, itong last down candle. Impulse move, pare-parehas ng kulay. Tapos, merong fair value gap or imbalance. Ayan. Kita nyo, hindi nag-connect yung wick dito, tsaka dito. Ang tawag dyan, imbalance. Pwede ka dyan mag-entry. So, pare, ganyan. Play natin. Ito, na-touch na. Triggered ka na dyan. Yan. Hayaan mo na lang yan mag-play out. Kung anong gusto niyang gawin. Basta, nakita mo lang yung trading plan mo, nakaset, hayaan mo na yung umandar. Wala. Ayaw na lang. Diba? Diba? Nag-PP. So, ito yung nagandaan. Follow the trend rin kapag ganyan. Tapos, paano naman tayo maghanap ng sell? Sa sell naman, mag-aantay ka lang ng change of character, di ba? Uptrend. Kapag uptrend, mag-aantay ka ng change of character. Dito natin ma-determine na mag-reverse na yung price. Yes po, mapapanood nyo yung Zoom meeting recorded po to. Tapos, example, nakaset po ng 15M. It means po ba 15 minutes po yung lilipas bago? Po, kunwari dito sa TradingView, ito pala, 1H-OB pala to, nasa 1H time frame tayo. So, every candle, it represent 1 hour. Okay? Itong order block na to, 1 hour yan bago mabuo. So, kung 1 hour ka nagtitrade, intraday ka. Intraday or minsan swing. Depende sa market structure. Okay? So, next, hanap tayo. Sige, for example lang naman. Backtesting tayo konti. Yan, nakabreak uli ng structure. Pero ito yung... Sige, wait lang. Hanap tayo ng change of character. Mari, ito. Change of character na rin to.
Change of character, 1H choke. Alin yung order block na naka-break yung structure? Ito. Last up candle before the down move. Tama, di ba? Ito, dalawa. Minsan kasi dalawa yan. So, tignan mo maigi yung mga structure. Kasi minsan dalawang order block yan eh. So, pipili ka dyan kung alin dyan yung gusto mong i-take ng risk. Kunwari dito, maglalagay ka dito ng sell. Dito lang yung stop loss. Tapos dito naman yung isa mo, di ba? Pwede mo naman sakupin lahat yan, 24 pips SM. Tapos dito TP mo, ganyan, di ba? Tignan natin. Okay. So, kung nag-sell ka dito, tapos dito lang stop loss mo sa taas, SL ka na dyan. Kapag ganyan. So, kung dito naman, hanggang dito yung stop loss mo, hanggang dito, gusto mo sakupin tong order block din dito para safe. Tapos targetin mo yung dito, pwede naman ganyan. Kasi mo lang gumalaw yung price. Diba? Ayan, so TP ka kapag ganyan. So, yun ang mga pwede mong hanapin. Hanapin mo lang yung trend. Identify mo yung trend. Kung nasaan ka, uptrend ka ba or downtrend. So, identify mo muna yun. Hanapin mo yung latest breakup structure. Identify mo yung order block, FBG. Meron bang impulse move? Kapag meron, ready to set ka na. Kunwari dito, downtrend, may 1H chop. Meaning to say, mag-change na yung trend pababa. Okay? So, may mga question ba? Okay. Ayan, meron po akong indicator na gamit. So, itong indicator ko kasi, binili ko siya para mas madali kong ma-identify yung mga breakup structure, change of character. Ayan. Para hindi na ako magda-drawing every time mag-chart ako. Kung sana siyang nalabas. Kasi mas nakasave sa akin ng time yun. Ay, sorry. Sino pa ba may tanong? Sir, paano po mag-buy stop, sell stop? Yan sir. Sir Genesis, meron na akong sinend sa may GC natin or VIP channel. Follow nyo na lang po. May YouTube channel ako na sinend. Yung TP po, take profit or target profit. Mare-recommend ko po na free indicator kung gusto nyo rin na smart money concept yung strategy nyo. Smart money concept by Lux Algo. Yan, maganda rin po yan. Ginamit ko yan dati. Nung nagsisimula pa lang ako. Free lang po yun. Pero magagamit mo yun kapag may basic knowledge ka lang sa smart money concept. Mas maintindihan mo yun. Pinakamagandang gamitin in terms ng time frame, depende po kasi, kailangan mo alamin kung anong klaseng trader ka. Mainipin ka ba? Gusto mo agad mag-take profit? So, mag-scalping ka. So, pero kung mahaba naman pasensya mo, nag-work ka, busy kang tao, gusto mo lang mag-set ng limit orders or pending orders, doon ka sa mga swing trades or intraday trades. Yun ang mga recommended ko. So, kapag swing trade, pwede kang 4-hour time frame or daily time frame. Kapag intraday ka naman, 1-hour time frame or 30-minute time frame. Minsan naman, 15-minute time frame. Kung konti lang yung oras mong tumingin ng chart or mag-chart analysis. Okay. So, ito, pangalawang opportunity. Meron tayo nakita. Merong breakup structure na nangyari. Ito, minor boss. So, dyan, pwede mo identify yung last up candle before the up move. Before the down move, sorry. Kunwari, ito. Last up candle. 1HOB yan, di ba? Kung nag-place ka dyan, dito, tapos dito yung SL mo, yan, na-stop out ka na dyan kasi may news siguro dito. Ayan. Friday, 8 o'clock may news. So, para safe, minsan ina-adjust ko yung SL. Dito naman kasi, 5 pips lang. Kung gusto kong SL, mga 15 plus pips. So, kunwari, ganyan. Adjust mo lang. Pwede mong sakupin tong mga FBG kasi minsan dyan binabalikan yung price. Identify mo rin tapos angat mo lang yung SL kung saan ka komportable. Kung hanggang saan yung gusto mong SL. Pero kasi ang maganda sa smart money concept, maliit lang yung SL niya tapos malaki yung reward niya. Yung RR niya, risk to reward. So, nari, ito, ayan. Set mo lang dito.
Ang tina-target ko dyan, kunwari naghahanap ka ng TP. Targeting mo lang dyan yung mga last low. Kunwari ito, last low, di ba? Ng previous market structure. Pwede yan yung mga pang TP mo. Yan. TP ka dyan pag ganyan. So nakakatch ka ng 1:3. Okay, so ganyan lang ako maghanap ng mga trading setup based sa smart money concept. Nagtitrade po ba kayo, sir, ng kapag may high impact news? Hindi po talaga ako nagtitrade kapag may impact news. Nag-send, parang ito lang, itong Friday, nag-send ako ng buy stop order kasi may tawag ito, NFP. Buy stop order tsaka sell stop. So yun, optional naman yun kung gusto nyo lang mag-take ng risk. Coach, recorded. Yes po, recorded po ito. Sir, yung dinidiscuss niyo po is applicable naman sa lahat ng time frame. Opo, applicable po sa lahat ng time frame. From 1 minute to daily time frame. Di ba ang boss at Chok same? Same lang naman sila pero ang Chok kasi, ito na yung parang ito yung first break of structure sa isang trend. Kunwari, ito yung pinakalas, di ba? Higher high, higher low, higher high. Ito yung pinaka-last until ma-break niya tong low dito. Ayan. So ito na yung first break of structure. Ang ibig sabihin dyan is Chok or change of character. Ibig sabihin, change of trend. So change of trend na yan. So yan. Kaya tayo maghanap ng setup. Okay, so ako kasi intraday trader talaga ako. Pag naghahanap ako ng setup, dito muna ako sa daily time frame. Sa daily time frame, identify ko muna dyan kung nasaan na ba yung current market structure. Okay, so kunwari ito. Dito, identify ko muna yung change of character kasi ito uptrend eh. Itong buong section na to, uptrend. Pero itong uptrend na to, retracement lang yan ng major Chok dito or change of character. Kasi ito yung order block niya. So retracement lang siya. Ang next niyan is continue na yung trend pababa para ma-break niya na tong major lower low natin dito. 'Di ba? Kasi ang pinaka-bias natin dito is bearish. Ibig sabihin downtrend. So baka ma-break niya tong pinaka-low dito. Kasi ito, nag-retrace na siya dito sa order block. Kunwari, gusto mong maging intraday trader, punta ka munang daily time frame, hanapin mo yung break, change of character, break of structure, kagaya nito. Backtest tayo. Oops. Kunwari, ito. Kagaya nito. Sige, tanggalin na natin yung ginagamit ko. Kunwari, ito. Ayan. Nagkaroon na siya ng change of character or break of structure. So, lagay mo dyan, daily boss. Kapag bago ka pa lang sa smart money concept, ganito pwede mong gawin para di ka malito. Kung nasaan ang trading range ka na. Ito, plot mo lang yung daily high mo. Daily high, tsaka daily low. By doing this, malalaman mo kung saan ka ba nagtitrade. Nagtitrade ka ba ng retracement? Yan, retracement papunta sa order block. Dito. Kung yung trade mo ba is retracement papunta sa order block. Yan, ito yung mga order block. Plot natin saglit. Ganito pwede mong gawin. Plot mo, kunwari nakita ka ng break of structure. Plot mo ngayon saan yung daily high. Ito yung daily high, swing low, daily low. Para ma-identify mo kung yung nangyayari sa market is retracement papunta sa mga order block sa taas. So retracement lang ang trade dito. Tapos, ang pinaka-bias dito is downtrend, tama? Antayin mo ngayon yung price pumunta sa taas. Kung gusto mo naman mag-trade with the trend. Pero kung gusto mo i-capture tong opportunity papunta sa taas, bababa ka lang naman ng lower time frame. Sige, sabayan natin 4-hour time frame. Mari ito. Baba ka ang 4-hour time frame.
Identify mo ngayon yung change of character. Kapag nagkaroon na ng change of character, ito yung 4H high, breakup structure, tama? 4H boss, lagay natin. Pwede mo rin ilagay yung 4H 4H trading range. Lagay mo dito 4H low, 4H high. Yan. So ito yung 4H mo. So wala pang nagkakaroon na change of character kasi wala pang nabe-break na 4H high. So kapag na-break yan, sige wait natin ma-break. Bilisan lang natin. Oh, wait. Diba na-break 4H high? Ibig sabihin, meron ng change of character. So lagay mo dyan 4H chok. Pag nakita mo yan, identify mo ngayon yung order block mo. So pwede mo itong kunin. Ito, pwede mo itong kunin. Tapos ito yung mga magagandang 4HOB. Minsan kasi hindi na binabalikan eh. So, pwede mong i-trade yung internal structure. Mari ito. Hanap ka ng trade dyan. Antayin mo lang bumaba yung price sa mga order block mo. Okay. So matagal nga lang to kasi nasa 4-hour time frame ka. Kung ito, trinade mo, ano ka tawag dito? Intraday trader ka, 4HOB. Dito lang siya nag-retrace sa may, meron ditong maliit na FBG. Ayan, hindi nag-connect. Place mo lang yan. So hindi pa na-mitigate to. So minsan, kahit makita mo yung trading setup mo, di ba, naglagay ka dito ng buy limit, dito yung dito yung stop loss mo. Minsan hindi talaga siya nababalikan. So minsan nami-miss natin yung entry which is normal lang sa trading. Ganyan talaga kapag nagte-trade ka ng smart money concept. Kung ayaw mo naman ma-miss out, pwede kang market execute lang, di ba? So ayan, hanapin mo, ayan. So hindi na bumalik. Dito may nakita ka another breakup structure. Ito, may impulse move, OB. So ito, pa-uptrend yung move niya. Ayan, uptrend na yan. Ganyan. Ibig sabihin, papunta na yung price dito sa mga order block natin sa taas. So baka marami ng tanong. Ano po ang gamit yung time frame? Ang gamit ko po daily. Tsaka 4H, tapos baba ako ng 1H. Then 30 minutes tapos 15 minutes time frame. Ayan, so wait lang natin. So ayan. So ito, identify mo yung mga breakup structure. Ayan, boss. 4H boss. Kailangan mo ma-identify yan. Pag na-identify mo, plot mo lang yung mga OB. Kung gusto mo mag-trade tong retracement na to. Ayun, so ito. Hindi na bumalik yung price dito. Dediretso na yan dito sa taas. So ayan. Ayan, kumari ito. Ayan, di ba nag-retrace yung price? Pwede mong gawin dyan, ang ginagawa ko dyan, baba ako ng 4-hour time frame. Titignan ko ngayon kung mabibreak na tong 4H low ko dito. Pag na-break na kasi yung 4H low, ibig sabihin, yung trend magbabago na. Continue na yung pinaka-main trend niya sa daily time frame. Downtrend na talaga siya. So confirm na pupunta na pababa yung price. Pero kapag wala pa pong nabibreak na 4H low, hindi pa confirm yung downtrend. So, yan. Tayo lang natin umakyat yung price. Oops. Hindi pa nagtatouch sa daily OB. Ayan. So nagtouch na, di ba, sa daily OB. Antayin mo ngayon ma-break to. Kasi ang pinaka-bias natin bearish, di ba? So nagre-trace na yung price sa order block dito sa taas. So wait mo ngayon, ma-break yung 4H low mo.
Ito para sa mga intraday trader or swing trader. Ganito pwede mong gawin. Kunwari, busy ka sa work, wala kang masyadong time mag-charting or tumutok sa monitor buong araw or mag-trade, pwede mong gawin ito. Wait mo ngayon ma-break tong low. Ayan, na-break. Maganda nito, meron siyang clean break. Change of character. Ayan, may impulse move. Yung hinahanap natin. Impulse move. Okay, check. Merong FBG. Ito, FBG. Ayan, FBG yan. Hindi nag-connect yung wick. Tapos merong malaking volume, FBG. Order block, meron din. Itong last down candle, last up candle before the down move ito. So, for HOB, pwede mo ilagay. Tapos, pwede mong gawin, place mo lang dito yung sell limit mo. Yan, dito. Tapos, dito yung SL. Ito yung, I'm sorry. Ito yung second entry mo. Kasi meron pa ditong order block. Last up candle before the down move. So, pag na-SL ka dito sa first entry, pwede ka naman dito mag-entry ulit. So, pwede natin makita kung matitrigger ba yung sell limit natin o hindi. Oops. Oh, hindi na binalikan, di ba? Minsan kasi hindi talaga binabalikan eh. So, kailangan mo i-plot talaga yung mga breakup structure. Tapos maglalagay ka ulit ng order block. Ayan. So, ito. Walang clean order block sa akin dito guys kasi wala akong nakikitang may FBG eh. So, hindi ko take yan pag ganyan. Sir, Kailangan nawala. low. Sir, nawala po yung chart ninyo. Nawala siguro. Ma'am. Ayan po, ayan. Kita na po? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Salamat. okay. So, wait natin ma-trigger. Oops. So, ito, na-trigger na. Ito, ang tawag naman dito, minsan may mga gantong setup din. So, marami kayong dapat matutunan. Tawag dito is liquidity, mga ganyan. Kunwari, hindi pa bumalik yung price dito sa 4H order block mo. Tapos, nagkaroon ng breakup structure. Tapos, yung price, nagko-consolidate lang. Tapos, biglang nag-break. Pwede dyan, dito ka na mag-place ng sell limit sa taas. Kasi minsan, yun yung binabalikan, tapos continue yung trend pababa. Ayun, so TP ka na kapag ganyan. So, kung yan, kung intraday trader ka or swing trader, pwede mong gawin to. Ilang araw to. So, na-trigger ka nung May 22. Natapos yung trade ng May 31. So, swing setup na yun kapag ganyan. Halos weeks na bago matapos yung trade. Okay, so ganyan ako maghanap ng setup kapag swing trade. So, saan na ba tayo? Yan pa bang tanong? So, proceed muna tayo sa charting. Balik na tayo. Masyado nang malayo. Sige, hanap na tayo ng trade sa USDCHF. So, para sa akin, USDCHF, bearish na siya. So, maganda maghanap ng mga sell setup. Papunta dito sa order block dito sa taas. So, ito, possible retracement yung mga trade dito. Ito, uptrend siya at the moment. Kapag yung price pumunta na dito, tapos nagkaroon ng change of character, yan, continue na yung trend niya pababa. Pero ngayon, wala pa. Hanap muna tayo kung anong makikita natin current setup. Para ito, for H2. Karoon yung for H2. Ilay na natin to. Yan, so wala pa akong nakikita trade sa your time frame. Yan, so siguro wait natin yung price pumunta dito sa area na to. Dito.
Tapos hanap tayo ng buy. Papunta dito sa 4H chok. Okay? So, yan yung bias natin sa USDCH. Sa taas po ba ng wick, maglalagay ng line sa line up sa body? Sorry po, di ko gets yung question. Yung ano po ba? Yung SL po ba? Ako ang ginagawa ko po sa taas ng wick, sa pinakataas. Hindi lang sa body. Okay, so pilit tayo sa USD ka. Sa USD CAD naman, pwede tayong maghanap ng buy. Retracement trade, pwede nating hanapin papunta dito sa mga order block. HOV, HOV. Ang current trend niya kasi is bearish. So ito, meron dito breakup structure. Meron natin 4H boss. So ito yung current market structure niya. 4H high, flat mo. 4H low. Ayan, 4H low. So dito, hanap tayo siguro dito ng buy this coming week. Or dito sa Monday. Ito, na-plot natin itong nakita tayong change of character. 1H naman. So intraday trade. Ayan, kunwari ito. Perfect example ng change of character. Naka-break ng structure. Ito yung 1H high, swing high. Merong impulse move. Ito, pare-parehas kulay. Impulse move. Merong wait lang. May ingay. Yan. Ayan. So, ito. Pare-parehas yung candle, di ba? Impulse move meron. So, okay natin i-take na trade yan. I-mark mo ngayon yung fair value gap. Yung wick na hindi nag-connect. Ito, hanapin mo yan. Ang plot mo yan dyan, FBG or imbalance. Hanapin mo rin yung last down candle before the up move or impulse move. Nari ito. Ito yung last down candle. And identify mo yan, 1H OB. Sa scenario na to, dito tayo maglagay sa, since mababa lang yung stop loss niya, 16 pips. Sakupin na natin itong fair value gap para ma-trigger tayo sa Monday. Tapos hanggang dito ang target natin. Yan. So 1:2 risk to reward. Yan. Sasend ko ito mamaya sa VIP channel natin para sa Monday nakaset na yung buy limit. Okay. So ito yung trading plan natin sa USD CAD. So ang mangyayari dyan, possible retracement. Tapos continue yung trend. Pataas. Yan. So may question pa ba kayo? Sir, question about po sa news, paano po apektuhan yung trading community? Yung news kasi magkakaroon ng big move or malakas yung mga volume ng mga currency pair or gold or mga indices, ganyan, futures kung nag-trade kayo niyan. Ito yung mga nagbibigay ng mga big move or impulse move sa market. So sila yung mga nag-i-influence ng galaw ng market. Kapag walang news or holiday yung mga bank, sobrang bagal ng mga galaw ng mga currency pair or mga yung gold na tinitrade natin. So maganda rin may news pero hindi tayo nagtitrade ng news 1 hour before the news. Dapat lahat ng pending orders delete muna. Kasi minsan nag-i-spike yung news so baka ma-SL tayo ganyan. Magte-trade lang tayo ng news kapag meron ng current running na position or running trade. So doon sasabay tayo. Kasi pwedeng sumang-ayon sa atin yung news, pwede rin ma-SL. So, depende po sa inyo kung mag-take kayo ng risk. Yung pips, ito po yung movement ng bawat. Kunwari, ito, sa 1 hour time frame po tayo, di ba? Dito mo ma-determine kung ilang pips na yung galaw niya. Kunwari, ito, 1.36403.
naging, kunwari bumaba yung price, naging 1.4, kunwari 1.36400 or 1.3663, ibig sabihin 1 pip na yung nagalaw niyan, parang yun. So dito mo determine kung ilang pips na yung galaw. Pero sa scenario na to, dito ka magbe-base sa last 2 digit. Ayan. Tama ba? Wait lang, baka malito ako. Bilangin natin sa trading view. Ito, kunwari ito. Dito kasi ako nagbibilang. Sa trading view, madali kang makita. Kunwari ito, itong range na to, 16 pips from 1.36177 pababa sa SL 1.36. So ito 17 pips, 16 pips. Ayan yung range. Kapag gumalaw yung price hanggang dyan, sa range na yan, ibig sabihin 16 pips yung ginalaw niya. Okay. Ay, hindi po ako nagtitrade ng crypto po. Ano lang, forex lang. Okay, so proceed tayo. Sige, last to na lang. Last to na forex pair na lang. So sa USD CAD, meron na tayong naka-ready na buy limit 1:2. Is to reward, pwede. Next natin, GBP USD. Punta tayong higher time frame. Yan, dito maghanap na tayo ng sell. Kasi nagkaroon ng major change of character tapos hindi pa nami-mitigate tong pinakataas dito. So pwede tayong maghanap ng sell dito sa FBG na to. Yan. Yung price nasa FBG. Ang pwede natin gawin dyan, hanap tayo ng change of character sa 15 minute or 1 hour. Ayan. Ayun natin. HI. Lang natin yung mga current breakup structure. Hintayin lang natin dito magkaroon ng change of character sa trading range natin ng 1H. Kapag meron tayong nakitang clean na change of character, pwede tayo mag-sell pababa. So, ayan yung bias natin sa GBP USD. Euro USD, same lang rin. Kapag bearish si GU or GBP USD, bearish din si Euro USD. So, ito, identify natin yung order block. Storage OB. Ito, liquidity na yung power din. Sorry. Ayan, dito wala pa masyado. Hintayin na lang natin yung price umakyat dito sa 4H OB para ma-sell natin tong mahabang trading range. Kasi bearish overall ang trend. Okay. So yun, sino ba may tanong? Baka may tanong po kayo bago tayo mag-end tonight. Bukas na lang ulit tayo mag-charting. Mga wala po dito ngayon. Wala na po kayong tanong. Baka mayroon pa po. Okay, so siguro wala na, no? Bukas, siguro mga before London session, mga 1 p.m. mag-start ako mag-charting ulit. Hanap na tayo ng trade. So siguro pwede kayo sumabay sa akin. Magla-live ako sa Zoom. Zoom tayo ulit, Zoom. Sabay-sabay tayo mag-trade ng Monday. So Zoom tayo. Nood na lang kayo. Pasok na lang kayo sa Zoom meeting natin ng Monday bukas. Hindi makasabay si Sir Burns. Order block po. Ang ibig sabihin niyan, diyan ma-determine yung movement din ng institutional trader. Yan yung mga dapat i-mitigate. Ibig sabihin, babalikan ng mga big banks
Kasi ayan yung mga hedge move nila, hedge move na tinatawag. Nag-hedge kasi yung mga big banks. Una, ginagawa nila, kunwari ito, last na to. Nagbabay muna sila, tapos hindi nila i-close yung trade nila dyan. They buy to sell. Ayan, nag-hedge sila. Nakita niyo itong big move dito? Itong big move na to, na pababa. So, ang ginagawa nila, buy sila ng marami, tapos ipupush nila yung price pataas. So, para ma-identify mo yung smart money move, hanapin mo yung last up candle before the down move. Ibig sabihin, dun sila nag-hedge. Nag-hedge ng trade. Tapos, babalikan nila yung hinedge nila para ma-close nila yung position nila doon para hindi na sila ma-draw down. So, yun yung mga tinatawag natin smart money move or footprint na tinatawag. Indicator reveal. Tsaka ako na po i-reveal. Medyo mahal po kasi yun. Siguro kung may experience ka na sa smart money concept, seryoso ka talaga. PM mo ko, sabihan ko sa iyo kung saan meron. Pero yun, ginagamit ko lang yun sa personal trade tsaka dito sa community natin. Kahit wag na po kayo bumili kasi mahal yun. Gamitin nyo na lang kung ano yung trade natin. Kasi kung ano yung trade natin, yun naman, dahil lang rin dun sa indicator. Nakakatulong sa atin yung tool. Binili ko yun para mas mabigyan ko kayo ng magandang trading setup para sa community natin. Sir, good evening. OB at FBG dapat 1 hour. Any time frame po pwede, depende kung gusto mong mag-trade ng 4 hour, doon ka pong maghahanap ng Parang umina OB. yung volume, coach. Hello. Eto. Depende po kung anong gusto mong time frame mag-trend. Kung nga nasa 4H time frame ka, doon ka maghahanap ng FBG tsaka order block. Kapag nasa 1 hour ka naman, doon ka naman maghahanap. Or pwede rin higher time frame daily, hanapin yung order block, tapos baba kang 4 hour time frame para malaman mo kung saan papunta yung price. Yung tinitake profit natin saan nanggaling at yung loss naman, sino nagpa-profit. Sa Forex kasi dalawa lang po yan. Naglalaban dyan yung mga, tayo lang rin mga trader. Kapag na-loss tayo, panalo yung ibang trader. Yung mga, kunwari, yun, mga nag-take profit tayo. Ibig sabihin, nakuha natin yung pera ng mga na stop loss sa market or sa broker natin. So, ganun lang po yung concept. Yan, hello. So, okay na tayo dyan. Thank you sa lahat ng umattend. Bukas uli, 1 PM tayo, okay? Sabay-sabay tayo mag-trade bukas. 1 PM start ako mag-charting. Pasok na lang kayo sa Zoom para before tayo maghanap ng setup, charting tayo para may matutunan din kayo kung paano mag-chart based sa smart money concept, okay? So, kung gusto niyo makasabay sa smart money concept, meron akong sinend sa community natin. Panoorin niyo muna yun para maintindihan niyo lalo yung breakup structure, change of character, FBG. Or mag-advance study po kayo, search kayo sa YouTube ng Smart Money Concept for beginners yan. Mas maintindihan niyo lalo. Okay, so yung mga nanalo sa raffle, message nyo na ako kasama yung GCash account nyo para ma-send ko na mamaya yung mga napanalunan nyo. Sa gold, ang bias natin sa gold, ayan, so nasa FBG ngayon yung gold. Pwede tayong maghanap ng sell dyan or dito sa order block sa taas. So tignan natin kung ano makikita natin bukas. Recording, send ko rin po yan dito sa GC natin or sa VIP channel. Okay, so maraming salamat po. Good night sa inyong lahat. Kita-kits po tayo bukas. Okay po, so bye-bye.